city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location make this a possibility. Magandang araw, Pilipinas! Balikan natin ang mga naging operasyon at kaganapan ng Philippine Red Cross sa buwan ng Pebrero at Marso 2024. Tutukan ang komprehensibong pagbabalita ng buwanang news program ng PRC. Ito ang The Red Report. Sa unang balita, magkahiwalay na paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PRC at partner organizations nito na Rotary Club at Presidential Commission for Urban Poor isinagawa. Narito ang aking report. Sa layong paigtingin ng kampanya ng PRC, Rotary Club of Manila, Rotaract Club of Manila at Rotary Club of De La Salle University ay naganap ang paglagda sa Memorandum of Agreement noong February 8 kasabay ng 27th weekly membership meeting ng Rotary Club. Nakasaad sa kasunduan na magpapatuloy ang pagdaraos ng mobile bloodletting activity ng dalawang organisasyon taon-taon upang makatulong sa higit na nangangailangan. Bukod dito ay hinimok rin ng Rotary Club ang mga miyembro nito na makibahagi sa Enhanced Platinum Membership Program ng PRC. Ang programang nagbibigay seguridad at iba't ibang benepisyo sa abot kayang annual fee na 1,200 pesos. This MOA sets the stage for members of Rotary Club of Manila and the Rotaractors to donate blood within the next 6 months. We will probably have 2 or 3 bloodlettings, no? And this will continue beyond my term. In fact, the major feature of our Memorandum of Agreement is to have our members sign up as members also of the Red Cross. We are very happy to be able to be part of this. We hope that every blood drive, every donor will be able to save a life, and that has been our goal since the beginning of our club anyway, to better our communities, to help whenever we can. Samantala, noong February 12 ay nilagdaan din ng MOA sa pagitan ng PRC at Presidential Commission for the Urban Poor. We want to work with you on this kasi ang daming dapat ma-address sa urban poor communities. We can be instrument to that, PCUP and the Red Cross, no, in helping our people to have a better life. Nagbabalita para sa The Red Report, Elaine Luzada. Sa susunod na balita, PRC Chairman and CEO Dick Gordon dumalo sa 45th founding anniversary ng Metrobank Foundation. Detalye ihahatid ni Red Reporter Pat Umari. Dinaluhan ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon ang pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng Metrobank Foundation noong February 29. Sa kanyang mensahe ay nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si Chairman Gordon sa suporta ng organisasyon sa mga programa ng PRC lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang Metrobank Foundation ang isa sa pinakamalaking donor sa COVID-19 response ng Philippine Red Cross. Dahil sa suporta nito at iba pang organisasyon, ay nakapagpatayo ang PRC ng molecular laboratories sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan isinagawa ang malawakang COVID-19 testing. Matatandaang mahigit 5 milyong Pilipino ang nabakunahan ng PRC laban sa COVID-19 na lubhang nakatulong sa pagbangon ng bansa mula sa dagok ng pandemya. Nag-uulat para sa The Red Report, Pat Umali. Salamat, Pat! Sa ibang balita, bloodletting drive ng PRC at partner organizations idinaos sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan yan ni Red Reporter Kai Mendoza. Noong February 17 ay isinagawa ang pagpapatuloy ng Sagip Dugtong Buhay 2024 ng PRC, GMA Kapuso Foundation at Evergotesco Commonwealth. 1,674 blood units ang nakolekta sa mga blood donor na ang iba ay blood galloner na. We want to hit 700,000 bags of blood. This is a big leap from 500,000 to 700,000. Kaya magtulungan po tayo kasi ibig sabihin yan, we will be able to save more lives. Samantala, noong February 23 naman ay dumayo sa Laguna ang PRC at RMN Foundation para sa Dugtong Buhay 2024 Caravan, kung saan 40 blood bags ang nakalap. Bumiyahe rin pa Jensen ang Dugtong Buhay 2024 Caravan kung saan 151 blood bags ang nakolekta.
Nagtungo naman sa St. Jude College Cavite ang PRC Cavite Chapter at Cavite Dasmariñas Branch para sa bloodletting activity noong February 28. Sa huli, 528 blood units ang nakalap mula sa mga estudyante at school personnel. Target ng PRC na makapag-supply ng 70% na dugo sa buong bansa ngayong taon mula 60% noong 2023. At ang pagdaraos ng malawakang blood donation sa bansa ang susi upang maisakatuparan ito. Donate blood and save lives. Kai Mendoza para sa The Red Report. Magbabalik ang The Red Report. At your location make this a possibility. When everything seems dark and hopeless, we are here to shed light. Welcome to the Philippine Red Cross Hemodialysis Center, located at the port area in Manila, near the historic Intramuros. The PRC Hemodialysis Center, inaugurated on November 6, 2018, is a state-of-the-art facility that offers complete kidney care treatment for patients with chronic kidney disease. Built through the vision and leadership of the PRC Chairman and CEO, Mr. Richard Dick Gordon. The PRC Hemodialysis Center houses high-quality machinery from the land of innovation and progress, Japan. Operated by our professionally trained and friendly medical workers. Just beside the Hemodialysis Center, you can find the PRC National Blood Center and Clinical Laboratory, accessible and convenient for our clientele. Both facilities offer first-rate medical services at an affordable price. If our patients need to be transported to hospitals for further medical attention, our ambulances are on standby. May pag-asa at kagalingan sa PRC Hemodialysis Center. At your location make this a possibility. Nagbabalik ang The Red Report. Sa susunod na balita, PRC muling nakiisa sa Fire Prevention Month Kick-Off ng Bureau of Fire Protection. Ulat mula kay Red Reporter Paul Estrella. Sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong taon ay nakiisa ang Philippine Red Cross sa Fire Prevention Month Kick-Off ng Bureau of Fire Protection noong March 1 sa Quirino Grandstand. Buong pagmamalaking ipinarada ng PRC ang ilan sa emergency response vehicles nito tulad ng ambulansya, fire trucks, food truck, rescue vehicle with boat, rescue truck at water tanker kahanay ng iba pang national and local government. Ang Fire Prevention Kick-Off ay sinasagawa ng BFP taon-taon upang isulong ang fire safety sa publiko. This is to raise awareness na naman sa ating community. Bottom line nito, bayanihan talaga. Gusto nating iparating na magtulong-tulong po tayo. Concerted efforts, yun po ang kailangan para mabawasan natin yung pagkakaroon ng mga insidente ng sunog. We are very grateful at ina-acknowledge natin lagi ang support ng Red Cross. Since time immemorial, nandyan na po sila at patuloy silang sumusuporta sa advocacy, mandate, mission, vision ng Bureau of Fire Protection. Mula rito sa Quirino Grandstand, Paul Estrella para sa PRC, The Red Report. Salamat, Paul. Sa susunod na balita, bagong Lipa Branch Extension Building ng PRC Batangas Chapter, pinasinayaan. Ibabalita yan ni Red Reporter Ana Arellano. Naganap ang blessing at inauguration ng Lipa Branch Extension Building ng PRC Batangas Chapter noong March 4 sa Barangay Sabang, Lipa City. Nagsimula ang proyektong ito upang tugunan ang tumataas na demand ng mga residente sa Districts 4, 6 at mga kalapit na lugar sa Batangas sa serbisyo ng PRC. Nais rin palakasin ng PRC Batangas Chapter ang kapasidad nito sa blood services. Dumalo sa selebrasyon sina PRC Chairman and CEO Dick Gordon, PRC Secretary General Dr. Gwen Pang kasama ang ilan pang prominenteng personalidad. I have to go here. I have to honor what you have done. Kung nakikita ang sample ng Batangas na nakakagawa kayo ng sarili niyong branch sa maganda, gaganahan lahat. I will certainly bring the record of Batangas everywhere I go to every chapter in the country. Gayahin niyo ang Batangas!
Chairman Gordon would like always to bring our services closer to people. Gusto niya laging may presence tayo on the ground. And not just to help people, but to make people part of the Red Cross para lahat ay part ng solution. Naging posible ang proyektong ito sa suporta ng Pamilya Katigbak, Rotary Club of Lipa, RD Sanchez Construction, JT Molan Realty Development Corporation, and ERRM Architectural Design Services. Mula sa PRC Batangas Chapter, Ana Arellano. Para sa PRC, The Red Report. Salamat, Ana. Sa ibang balita, PRC, IFRC at Alegria Cebu LGU nag-turnover ng 71 bahay sa mga apektado ng Bagyong Odette sa Cebu. Balita ihahatid ni Red Reporter Cedric Abragan. Naghatid ng pag-asa ang Philippine Red Cross sa pakikipagtulungan ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC at Alegria LGU matapos ang turnover ng 71 bahay para sa mga nawala ng tahanan noong Bagyong Odette sa Barangay Poblasyon, Alegria, Cebu noong March 26. Matatandaang ang Bagyong Odette ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa noong 2021, kung saan ang probinsya ng Cebu ang isa sa may pinakamalawak na pinsala. Personal na nagtungo sa Alegria, Cebu sina PRC Chairman and CEO Dick Gordon, Secretary General Dr. Gwen Pang at IFRC representatives para sa shelter turnover at pagbisita sa mga benepisaryo sa Red Cross Village. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisaryo ng Full Shelter Assistance Project sa matatag at libreng tahanang hatid ng PRC. Daghang salamat sa Philippine Red Cross, IFRC at saka Senator Gordon. Ngayon may bayahay na kami na sa tingin ko sobra hindi ito masisira kaagad ng anong mga kalamatian ng dumating. Nabuhayan kami ng pag-asa dahil binigyan kami ng anong bahay. Safety yung mga pamilya ko dito. Sabi ko nga, Lord, sana kami pupunta, wala na kami bahay. Ikaw lang ang bahala. Tapos hindi naman namin alam nga, maganda pala regalo ni Lord. O, di ba? Mas matibay yung bahay na ito. Pero salamat talaga ako. Maraming salamat sa IFRC, sa Philippine Red Cross, ngayon man sa Senator Gordon, ug sa Panginoong Diyos. Dahil salamat yun. Sa kabuuan, ang PRC organisasyong may pinakamalaking naiambag sa recovery phase ng bansa noong nanalasa ang Bagyong Odette matapos makapagbigay ng 600 million pesos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, 110 milyon sa probinsya ng Cebu at 1 bilyong kabuang tulong sa nasabing probinsya kaugnay ng Bagyong Odette, Ursula, Naga City landslide at COVID-19 pandemic. Mula dito sa Red Cross Village, Alegria, Cebu, Cedric Abragan para sa PRC, The Red Report. Sa kaugnay na balita ay ipinagdiwang ng PRC at Boholanos ang pagtatapos ng pagsasaayos ng PRC Bohol Chapter noong March 26. Nagkakahalaga sa mahigit 2 milyong piso ang naging kabuoang gastos sa pagpapagawa ng pasilidad na nasira noong Bagyong Odette. Naging posible ang nasabing proyekto sa pagsasanib puwersa ng Philippine Red Cross, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC at ng Bohol LGU. Kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, tunghayan dito sa Tatak Red Cross. Siya si Nanay Emilia Martinez, isang 69 na gulang na RC-140 volunteer ng PRC Capiz Chapter. Sa kabila ng peligro ay hindi nag-alinlangang tumulong si Nanay Emilia sa mga apektado ng sunog sa isang residential area sa Rizal Street, Barangay 7, Rojas City sa Capiz. Ayon sa PRC Capiz Chapter ay naroon di umano si Nanay Emilia sa nasabing lugar upang mag-ayos ng kanyang dokumento sa senior.
Agad siyang nagpakilala bilang RC-143 volunteer ng Philippine Red Cross at tumulong sa pagkuha ng vital signs ng mga pasyente. Tunay na hindi hadlang ang edad sa pagtulong sa kapwa. Siya si Nanay Emilia Martinez, Tatak Red Cross. At yan ang kalipunan ng mga balita sa naging operasyon ng Philippine Red Cross sa buong buwan ng Pebrero at Marso 2024. Pangalan ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon at Secretary General Dr. Gwen Pang, ako si Elaine Lozada. Hanggang sa susunod na balitaan dito sa The Red Report. Volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there.